Magandang buhay, kabamba! Nag-uulam ka rin ba ng isdang dalag? Kung oo, panoorin mo itong isang recipe naming mga Ilocano. Ito ay ang sinampalukang dalag. Tara at samahan mo ako dito sa aking kusina. Baka magustuhan mo itong lutuin na to. Kaya manood, matuto at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Mayroon ako ditong 3 piraso na dalag. Nabili ko ito kahapon. Di ko na pala pinakita dito yung pagkatay ko dito sa dalag. Natanggalan ko na rin ito ng mga kaliskis. Kaparehas din ito ng hito na mahirap linisan. Akin lamang kinuskos dito sa semento at nilagyan ko rin ito ng maraming asin. Sa paglilinis dito ay kakailanganin mo rin dito ng maraming asin para mabawasan ang dulas nito. Siguro ay nasa 4 o 5 na beses ko itong hinalmusan ng asin. Isa rin ito na paraan para maalis yung lansa nito. At kailangan ay maalis din yung buo na dugo na namuo sa ulo o kaya doon sa minagtanggalan ng hasang at sa may tiyan niya. Kaya mabusisi rin ito sa paglilinis. Kung talagang nakakatikim ka nito ay talagang tsatsagain natin yung paglilinis dahil medyo matrabaho ito. Worth it naman yung iyong pagpapagod dahil craving satisfied na. 2 dalag lang pala yung aking lulutuin at ito yung mga sangkap na aking gagamitin. Sampalok, kamatis, bawang, sibuyas at siling haba at hilaw na saging na saba. Umpisahan na nating lutuin. Dito sa aking kaserola ay naglagay lang ako dito ng ating mantika. Dahil igigisa ko dito yung ating bawang, luya, sibuyas at kamatis. Damihan nyo lang yung paglagay ng luya dahil isa yan na makakaalis ng langsa ng isda na ating lulutuin. Igigisa lang natin ito hanggang lumabas na ang mga aroma. Pagkagisa ko dito sa bawang, luya at sibuyas ay agad ko namang sinunod itong kamatis. Akin lamang itong dinurog gamit itong sandok. Saglit lang naman yung aking paggigisa dito. After nito ay akin naman sinunod na nilagay itong isda na dalag. Masasabi kong recipe ng mga Ilocano ito dahil maglalagay ako dito ng kunting bagoong. Opo, igigisa ko ito sa kunting bagoong lamang. Pero kung ayaw nyo naman ng bagoong kabamba, pwede din naman patis o kaya asin yung inyong ilagay na panimpla. Ito na rin kasi yung aking nakalakihan na luto nito. At syempre, itong lutuin na to ay ang nanay ko ulit ang nagturo nito sa akin. Atin lang itong igigisa ng saglit, tsaka natin ito lalagyan ng tubig. Dinamihan ko na yung paglagay dito ng tubig dahil medyo matagal yung ating pagpapakulo dito. Akin lamang itong tinakpan at papakuluan lang ito ng mga 10 minuto. Low to medium heat lang nakaset itong apoy ng aking kalan. Sa kalagitnaan ng aking pagpapakulo dito ay naglagay ako dito ng asin. Dahil kunti lang naman yung aking nilagay na bagoong, kaya nagdagdag ako dito ng asin panimpla. At nilagay ko na rin dito yung ating hilaw na saging na saba. Sabi ko nga kanina, ito yung aking nakalakihan na luto. Kaya pag nagluluto kami nito ay saging na saba talaga yung aming nilalagay dito. Akin na muling itong tinakpan at papakulan lang ito ng 5 minuto or hanggang maluto yung ating nilagay na saging na saba. Pagkaluto naman ng saging na saba ay agad ko nang nilagay itong sampalok. Masarap din talaga pag bunga ng sampalok yung ating ginagamit na pang-asim dito. Sakto at kapanahunan pa rin naman ng sampalok. Nilagay ko na rin pala dito yung siling haba. Tinakpan at pakuluan lang ito hanggang maluto na yung sampalok. Nung naluto na ang sampalok, akin na itong hinangin at nilagyan ko lang ito ng kunting sabaw dahil didikdikin ko ang sampalok para lumabas ang katas nito. No si tayo nga Ilocano, sagsagan tak normal di alsag na nga kunatayo. Pagkadikdik naman ay atin lang itong ibubuhos. Kontrolin nyo na lang yung paglagay dito. Depende sa gusto nyo kung gaano ito kaasin. Sa mga kapwa ko Ilocano dyan, paki-comment naman kung ano pang pwede nating ilagay na gulay dito maliban sa saging na saba. Ang isa pa pala na pwedeng ilagay dito na gulay ay yung talbos ng kamote. Baka isa ito na lutuin ang namiss mo kabamba. Kaya ano pang hinihintay mo, magluto ka na rin. Paki-like and share mo na itong video na to para maraming makapanood. Yan kabamba, luto na yung ating sinampalukan na dalag. Kaya ano pang hinihintay mo, magsandok ka na ng kanin at sabay-sabay na tayong kakain. Thank you for watching kabamba! See you sa aking next cooking vlog!